Ano pala, although Happy Rosh Hashanah pala ngayon, So, October 2 po pala ngayon ang Jewish New Year. Although hindi po doon ang topic ko. Ngayon ko lang kasi naalala na celebration pa lang ng Jewish New Year ngayon. So, yun. So, alam naman natin na during that time, yung sounding of trumpet. Kasi hindi nawawala yan sa ganyang selebrasyon nila. Anyway, sige, wait lang po Ayan. So, yun. Ang ano ko po ngayon is pinamagatan ko pong the cup or magmumula po sa Lucas 22 verse 42. Ito lang po yung tututukan ko pero from 39 po tayo mag-start. So, before po yan, sige po hayaan niyo pong tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa pagkakataon muli na makapag-aral ng iyong salita at makapanalangin, Panginoon. Makapagpuri sa iyo, O Diyos. Nawa sa bawat kataga ng iyong salita ngayon, muli po kayo mangusap sa amin. Lord, we ask for the divine revelation, O God, Father God. Reveal to us the secret of your kingdom, O God. At hayaan mo, Panginoon, O God, na tunay na maunawaan namin ito ng malinaw, Panginoon, at magamit namin, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Salamat po. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, still po, din pa rin ang ano ko ngayon is within, since this is a prayer meeting, so nasa prayer pa rin po tayo. So, ayan. Makita po natin na ang title po is The Cup. So, matatagpuan sa Lucas 22 verse 42. So, sa tatalakayin po natin ngayon, ano ba tong ibig sabihin ng kopa na to? Ito yung cup na binabanggit dito. At paano napagtagumpayan ng Panginoong Jesus ang kopa? So, yun. Mula po sa Lucas 22, wait, lagyan natin sa ilalim. Sabi niya, Ama, kung loloobin mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Ngunit wag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Yan, sa Tagalog po yan. Basahin po natin sa English. Sabi po dito, Father, if you are willing, take this cup from me. Yet not my will, but yours be done. So, ito pong panalangin na ito, ito po yung nabanggit niya, sinambit niya po ito. A night, yung bago po siya dakpin at ipinagkalulo ni Judas. So, ito po yung nangyari noon. Para mas maunawaan po natin, sige, basahin po natin mula sa 39. Sabi dito, lumabas si Jesus at gaya ng kanyang kinagawian, nagpunta siya sa bundok ng Olibo kasama ang mga alagad. So makita po natin kinagawian niya na. So ibig sabihin, lifestyle niya, yung punta doon sa bundok ng Olibo kasama yung mga alagad, the disciples. Pagdating doon, sinabi niya sa kanila, manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso. So yun. So it's lifestyle nila pumunta doon at manalangin. Iniwan niya sila at pumunta sa di kalayuan at dooy lumuhod at nanalangin. Ang sabi niya, Ama, kung loloobin mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Ngunit, huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Dala ang matinding hinagpis, siya'y nanalangin ng lalong taimtim at pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malaking patak ng dugo. So, this time, nagpakita sa kanya yung anghel. So,
it's natural po talaga, no? If we really pray to God intimately, we can see angels. Siguro ilan sa inyo nakakita na rin ng angels. Pagkatapos manalangin, sila ay tumayo at lumapit sa kanya ang mga alagad. Naratnan niyang natutulog ang mga ito dahil sa labis na kalungkutan. Bakit kayo natutulog? Tanong niya. Bumangon kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Yun po yung sabi ni Lord mula sa Lucas 22 verses 39 hanggang 46. So sabi, ulitin ko lang po, no, kasi dito tayo magko-concentrate. Sabi niya, ang dalangin ni Jesus, sabi niya, bakit ang dalangin ni Jesus? Ilayo sa kanya ang kopa na ito. Bakit gano'n na lang yung nabanggit na yon? Ano yung meron sa kopa na ito? Dito sa cup na ito, anong meron doon? Sa cup na yon. Sige, tuklasin po natin. So makikita natin na etong cup na to, tiningnan ko kasi siya again, binabalikan ko po ulit ang original translation. Both ito po sa Greek ko siya tiningnan. Sabi dito, ang cup in Greek is poterion or a wine cup. Ang ibig din sabihin nito, the portion which God allots. So ito yung bahagi na inaalat sa atin ng Panginoon. Bahagi whether it is a bitter lot or tinatawag nating sufferings or bahagi na blessing, a cup of inheritance. Nagulat nga po ako nung sinend ni Sister yung Psalm 16:5. Pag sa English mo kasi yon, iba yung niya, iba yung yung makikita mo na na meaning, dadaanan natin mamaya, yung sa translation ng English. Tiningnan ko din yun sa original niya na Hebreo, kung alin yung mas malapit, yung Tagalog translation ba yung English na nabasa ko. So makita natin so itong cup na to is a portion with God's allot. Pag inalat ito ng Diyos sa atin, ng Father, ng Ama, matatanggihan ba natin ito? Bahagi mo yan eh. Pagkalooban ng Ama, wala po tayong magagawa. It's the sovereignty of God. Kahit na sabihin pa natin na, Lord, ayoko niyang cup of suffering na yan. Ang gusto ko lang cup of blessing. Wala po tayong magagawa kasi nga, si Lord mismo ang nag-assign nito sa atin. Kaya ang prayer ni Lord, ang kalooban mo ang masunod, hindi ang kalooban ko. So, yun po yun. So, sabi pa dito, ang ibig sabihin ng cup is to undergo same calamities. So, pag sinabi natin calamities, 'di ba? Hindi yan nakakatuwa, 'di ba? Kalamidad 'yan eh, 'di ba? So, mayroon akong dito, although mayroon tayong cup of blessings, cup of salvation, cup of wrath. Mag-focus muna ako dito sa dalawa. Cup of salvation at saka sa cup of wrath. Kasi ito yung nung sa prayer ni Jesus, sabi niya, ang kanyang sa kanya, sa kapanalangin niya, na wag niyang maranasan tong cup na to. Pero sinabi niya pa rin, ang kalooban mo, Ama, ang masunod. So yun, kaya nga, the will of the Father, hindi po, ang Ama lang ang may makakapagbago niyan. He has the sovereign power. Kung ano yung portion na ibibigay sa atin, kung ano yung iaalat niya sa atin. So this one, sabi sa cup of salvation, makikita natin sa Psalms 116 verse 3. So, akyat ko lang. Sabi dito, I will lift up the cup of salvation and call the name of the Lord.
I will fulfill my vows to the Lord in the presence of all his people. Precious in the sight of the Lord is the death of his faithful servant. So, pag makita natin yung cup of salvation, kaligtasan, sabi niya, I will call the name of the Lord. So, ang tagapagligtas talaga natin, ang Panginoon lang po. So, ito yung magandang portion. This is a blessing. Sabi dito. Pero pagdating po sa verse 14, sabi niya, I will fulfill my vows to the Lord in the presence of all his people. Kumbaga, tutuparin niya yung pangako sa Diyos in the presence of all his people. Pero pagdating natin sa verse 15, sabi doon, precious in the sight of the Lord is the death of his faithful servant. Ano daw po ulit? Precious in the sight of the Lord is the death of his faithful servant. So again, makita natin, kahit na cup of salvation na, alam natin that the Lord is our refuge, is our salvation. Pero imaginein mo precious, napakahalaga sa paningin ng Diyos ang kamatayan ng tapat niyang lingkod. So, alam mo naman yung tao pagdating sa death, di ba? Sobrang nandun yung takot natin. Di ba kahit ngayon, sino magsasabing gusto na mamatay? Di ba ayaw natin? Sinong magsasabing, Lord, gusto ko maging martyr? Di ba? Ang initial na reaction natin, ayoko kasi masakit. Pag sinabi mo kasing martyr, di ba? Makita naman natin yung unang tao na martyr sa New Testament, si Stephen or si Esteban sa Tagalog. Diba? Stone to death ang ginawa sa kanya. So isipin mo kagad, Lord, ayokong maging martyr. Pero sabi dito na precious in the sight of the Lord is the death of his faithful servant. Kaya wag nating katakutan. Kasi alam nyo, kahapon ba? Hindi kahapon. Dinala ako ng Panginoon dun sa story na yun Esteban. Sa Acts chapter 6 and 7. Particularly sa 7. Pinakita doon, no? Kaya siya in-stone to death. Nainggit sa kanya kasi ang ganti niya maghayag ng salita ng Diyos. Kaya yung Sanhedrin, nagkaroon ng sa kanya ng parang ng inggit. So, in-stone to death siya. Alam niyo po na during the time na binabato siya, the Lord took him. Tapos, pinakita sa kanya yung throne of God. Nakita niya doon si Jesus nasa kanang kamay ng Father. So, imaginein mo yun. So, yun yung experience ng isang martyr. Kaya, kahit pinagbabato siya, minsan kasi natatakot tayo. Ang sakit. Pero kahit tingnan natin dun sa YouTube, ito po yung mga yung mga inano ng mga terorista, hindi po sila nagwawala. Kasi that moment, katulad nung nakita yung kay Esteban, kinot na siya. Kinuha na siya ni Lord. Yung physical body niya nasa lupa, pero yung consciousness niya, taken up na siya, nasa heaven na siya. Ang nararanasan niya na lang, nakikita niya sa harap niya si Jesus nakaupo sa kanang ng Ama. So imaginein mo yun, no? Kaya alam niyo po yung to be a martyr, wag nating katakutan. Sabi nga dito, precious in the sight of the Lord is the death of his faithful servant. So, ibig sabihin, kasama po yung sakap. So, sakupita na inalat ng Diyos. So, alam naman natin sa Bible, di ba, na there are some person talaga na destined na maging martyr. At alam ko na yung experience na yon, nakikita niyo pa po ba?
Amen po, amen. Okay. Kala ko hindi na kasi parang naiba yung ano ko. So makita natin sa John 16:33 sabi niya, I have said these things to you that in me you may have peace in the world. That you may have peace. In the world you will have tribulation. But take heart, I have overcome the world. So sabi niya, magkaroon tayo ng kapayapaan. Kasi sa mundo, marami tayong daraanan na paghihirap, na tribulations. But take heart, I have overcome the world. Sabi ko nga, kanina po today is the start of New Year. Year 5785 sa Jewish calendar. So, and alam naman natin na our times, we are now in the last days. Sabi dito, maging mapayapa tayo. May assurance tayo kay Lord kapag nasa atin siya. Kasi He is our salvation. He is our refuge. Sabi niya, in the world, you will have tribulation. Sigurado yon. Lahat tayo dumadaan sa kahirapan, di po ba? May kanya-kanya tayong pagsubok sa buhay. Katulad kay Jesus, ang naging tribulation niya is yung mamatay sa krus ng Kalbaryo para tayong lahat ay maligtas. Sabi niya, but take heart, I have overcome the world. Napagtagumpayan na ng Panginoong Jesus. So tayo po ay mananagumpay na. So sa Jeremiah chapter 25 verse 15. Ito nga ang ang sinabi sa akin ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, kunin mo sa kamay ko ang kopang ito na puno ng alak ng kapuutan at ipapainom ko sa lahat ng bansang papupuntahan. Actually, this cup pertaining na to sa yung cup of wrath, this portion. So sabi niya, kunin mo sa akin ang alak ng kapuutan. So, pag sinabi natin ng puot, this is now the wrath of God. So, wait ha, ang likot ng kamay ko. Sabi niya, kunin mo sa kamay ko ang kopang ito na puno ng alak ng kapuutan at ipainom sa lahat ng bansang papupuntahan ko sa'yo. So, imagine kukunin, take mo yung alak ng kapuutan na yon, cup of wrath, na ipapainom sa lahat ng bansa na papupuntahan ko sa'yo. So, yun. So, ibig sabihin, yung mga bansa, dinaranas tong wrath of God na to, yung judgment ni Lord. Mamaya pakita ko po sa iyo kung ano yung mga nangyayari sa ating sa kapanahunan ngayon, 'di ba? Sabi dito sa Jeremiah 49 verse 12, sapagkat sabi ni Yahweh, kahit ang hindi nararapat parurusahan ay paiinumin din sa baso ng kaparusahan. Kayo lamang ba ang hindi parurusahan? Hindi. Dapat din kayong uminom. So, alam niyo po walang ligtas. Di po ba? Subukan mo po sa ating panahon ngayon. Di ba pag bumaha, hindi lang naman yung masasama ang binabaha lahat. Pero si Lord, He has His own ways to protect His own people. Pero naranasan natin yung baha. Kahapon yata o ngayon. Kahapon, sa aking province, ang province po kasi is Catanduanes. Pero hindi yun yung town ko. Nagkaroon siya ng earthquake. 6 ang kanyang 6.1. So, medyo malakas na po yun, 6.1. So, katulad din sa pinapasikat ng Diyos ang araw sa masama at mabuti. Amen po ba? So, ganun din. Kung sa blessing, both masama at mabuti, binibiyayaan na ni Lord. Sa
Pagdating naman sa sufferings, both pinararanas sa atin. Mabuti ka man o masama ka man, talagang may portion si Lord. Sabi nga doon, di ba kanina, yung cup is a portion allotted by the Lord. May bahagi tayo doon sa portion na yun, sa sufferings of Christ. Bakit? Kasi only through the sufferings of Christ, kapag naging kabahagi tayo nun, saka lang tayo mag-glorify together with the Father and Jesus in heaven. So, talagang bahagi po natin yon. Hindi natin pwedeng iwasan. Kasi kaya nga sinabi ng Panginoon, ang mananatili hanggang wakas ay siyang maliligtas. Kaya sabi dito, no, lahat, sabi niya, kahit hindi nararapat parusahan ay paiinumin din sa baso ng kaparusahan. Kayo lamang ba ang hindi parurusahan? Hindi. Dapat din kayong uminom. So lahat, daranasan. Kaya pag may binabaha yung lugar natin, lahat naman tayo binabaha. Pag nilindol, lahat naman nakakaranas ng lindol. Halimbawa, kung ipang ito yung sentro, di ba? Lahat nararanasan. Pero, ang Diyos may pag-iingat sa kanyang mga anak. Ito po, ano to yung cup of wrath? Sample pa. Ito recently lang to, no? Sabi po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 3, sabi doon, ay nadoble. For when they shall say peace and safety, sudden destruction cometh upon them, as travail upon the woman with child, and they shall not escape. Alam niyo po, September 27, 2024, nag-speech ito si Prime Minister Netanyahu ng Israel sa United Nations. Gusto ko nga sanang maano niyo yung speech niya. Sabi niya, inabot niya yung mga iba't ibang bansa ng kapayapaan. Libya, yung mga surrounding Arab nations, Turkey, 'di ba? Lahat 'yun. Tapos sabi niya, and then the Palestinians. So, kumbaga, habang sumisigaw siya ng peace, kapayapaan, anong sabi dito sa 1 Thessalonians Sunduin chapter ko muna 5? si Magda. Sudden destruction come upon them. Alam niyo po, ito yung ngayon to. Anong nangyari ngayon? Dati, Hamas lang yung ginera niya, diba? Ang kaano niya. And then, sabay-sabay ngayon. Hamas, Hezbollah, Houthi ng Yemen. Sabay-sabay ngayon na ginigera ng Israel. Pag tiningnan mo nga yung Israel, di ba yung Iran, pinaulanan sila ng 180 missiles. Parang all over na yung ng ng land of Israel, talagang naka-red siya na puno siya ng ng makikita mo na so lahat yun puno ng missile na bumabagsak. Imaginein mo yun Pero talaga yung himala ng Panginoon kapag kasama mo siya nandoon. Nararanasan man yung pagdiglig. Pero yung protection ng Panginoon nandun. Meron nga yung isang nakalusot. Kasi di ba po mayroon silang Iron Dome. Ito yung pinaka nila eh. Sila lang yung may ganyan eh. Yung anti-missile ba? Na kapag may parating, actually mayroon silang 3 defense system ang Israel. Yung long range pa, wala pa siya sa ng mundo. Halimbawa, kasi dumadaan yan sa taas, di ba? Kasi di mo naman, kung malayo yung, yung kunyari, kung malayo yung lugar na pinanggalingan, hindi naman yan dadaan dun sa bansa na nasa outer space pa siya. Tapos saka siya babagsak papunta dun sa Israel. So may long range defense sila, nakalimutan ko lang po yung tawag. Tapos mayroon silang mid-range. At yung pinakamalapit, ito na po yung Iron Dome. Yung nakalagpas dun sa unang dalawa, ang sasalunan nun, ang Iron Dome. Merong isang isang pinakita yung footage na hindi nasalo ng Iron Dome, pero tumama siya sa gilid ng bahay. Pero alam mo ba, ang himala ng Panginoon, hindi siya sumabog.
tumusok lang sa lupa. Sabi ko, grabe talaga si Lord. Ito yung makikita mo talaga, nagawa ng Panginoon. Kaya yun yung sinasabi niya kanina, yung sa previous verse na nasabi natin na maging mapayapa tayo. Kasi nga, the hand of the Lord is with His people. He has His own ways to protect His own. Bagamat nararanasan ng lahat na nila doon sa Israel yung ganito, pero God's protection is upon them. Amen po ba? Actually, nakalimutan ko lang yung verse. Day naman ba? So, ito yung masasabi natin na pangkalahatan, a cup or a cup of wrath. Ito yung kanina yung sinasabi ko, katulad dito, di ba, yung sa earthquake, sa mga nangyari dyan sa US, sa Los Angeles, California, di ba, ang haba ng fault line natin. Kaya lang ang kilala lang natin, kilalang kilala is the Marikina fault line. Pero napakalaki po nung fault line na yan. Sabi po sa Revelation 16:19 to 21, nahahati sa tatlong bahagi ang malaking lungsod at nawasak ang lahat ng lungsod sa buong daigdig. Hindi nakaligtas sa parusa ng Diyos ang mga tanyag na Babylonia. Pinainom siya ng Diyos ng alak mula sa kupa ng kanyang matinding puot. So pansinin niyo po, 'di ba, dito kasi sa amin sa Philippines, parating may reminder ang NDRMC yata. Para ba sa national disaster? Ganyan. Nagre-remind pa natin, maaano mo sa cellphone. Muna lang nagre-remind na, may earthquake, yung big one, ganyan. So, alam ko sa inyo ganyan din. So, kung matitingnan mo kasi, tingnan mo po yung itong naka-red na to, yan po yung fault line na, na kumokonek sa iba't ibang sa mundo. Ayan So, ito banda yung Philippines dito. Pero titingnan mo, no? Dumadaan pa siya ng South America plate, ayan. So, Pacific plate, ayan, paikot siya ng ganon. So, ang laki ng magnitude nung fault line na to. Talagang paikot siya. Kaya sinasabi niya, kahit na hindi ka, kumbaga sa hindi ka dapat kasama doon, mararanasan pa rin natin yung pagliliglig. So, sabi po yan ng Biblia. So, ang importante lang talaga doon is, we need to trust the Lord sa mga bagay na yan. Kasi si Lord, sabi nga, we are now in this last, lalo tayo ngayon na sa kapanahunan na, we are now in this last days. Talagang kasama natin yan na sa paghihirap maging kabahagi ni Kristo. Whether it is personal na trials natin sa buhay, pagsubok sa buhay, or as a nation. Kasi sabi niya, di ba, yung cup of wrath niya, ibababa niya din sa mga bansa at mararanasan ng lahat. So, may personal tayo na pinagdaraanan na tribulation, meron din tayong pambuong bansa and global. So sabi dito sa Psalm 16 verse 5, ito yung sinasabi ko sa inyo sa pinadala ni Sister Beverly sa akin. Kaya lang ito po yung translation niya sa English at tiningnan ko din sa Hebreo, ito po yung malapit niya na translation. Sabi niya, Lord, you alone are my portion and my cup. You make my lot secure. So, sa iba nito, man pa siyang portion of inheritance. Mayroon siyang nakalagay na ganyan. And my cup. My portion and my cup of inheritance. So, makita natin na both cup, again, yung cup na inaalat ni Lord sa atin, sabi ko nga kanina, both blessing and sufferings. So, my portion. Pero sabi niya,
you make my lot secure. Sinesecure tayo ng Diyos. So, ayun. Ito ano ko na to kanina na-discuss ko na tong about the cup. So, tingnan naman natin ngayon. With all the trials na dinadaanan natin, whether it is personal man yan o pangkalahatan, sabi dito, count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. For you know that in the testing of your faith produces steadfastness, and let the steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking nothing. So talagang inaalaw ng Diyos na maranasan natin para po mahubog yung ating mga ugali. Sabi dito, no, yung testing ng faith natin, nagpo-produce siya ng steadfastness. At yung steadfastness naman, nagpo-produce siya ng, sabi niya, have its full effect that you may become perfect, na maging perfect tayo and complete. Kasi, ibig sabihin nito na maging mature tayo. Kasi hindi tayo makakapasok sa langit kapag hindi tayo mature in the Lord. Kaya dumadaan po tayo sa process of sanctification. Nung makakilala natin ang Panginoon, sariling tagapagligtas, dumadaan tayo sa sanctification process hanggang sa tayo'y maging mature sa pananampalataya. Kasi kapag hindi tayo nag-mature, pansinin niyo po, kapag yung trial na pinagdadaanan natin na paulit-ulit nating pagkakamali, hindi tayo nakakalagpas doon, bumabalik ulit yung yung pagsubok na yon. Dadaanan mo ulit. Pero pag nalagpasan mo na yun, ibang level naman na trial ang pagdadaanan natin. Sabi sa Acts 14:22, strengthening the souls of the disciple, encouraging them to continue in the faith, saying that through many tribulation, we must enter the kingdom of God. Ano sabi? Through many tribulation, makakapasok tayo sa kaharian ng Diyos. So, without the trials na dinadaanan, without the tribulation na dinadaanan natin, na pinoproseso yung pananampalataya natin hanggang sa ma-strengthen tayo, strengthening the souls of the disciples, encouraging them to continue in the faith, saying that through many tribulation, we must enter the kingdom of God. So talagang dadaan tayo, walang exempted, kasi nga this is the portion allotted by the Father to us. So, amen po ba? So sa halip na magreklamo tayo, what must we do? Sabi po sa 1 Thessalonians, 'di ba sabi doon, rejoice always, 'di ba? Give thanks to the Lord always, 'di ba? So kaya tayo nahihirapan. Hindi tayo nagre-rejoice. We do not Tandaan niyo po ito, no? Favorite ko to, lalo na pagka ang problema ko super bigat. Ang sabi ng Panginoon diyan, walang pagsubok na hindi pa naranasan ng iba. So, ibig sabihin, lahat ng pagsubok natin, huwag mong sabihin na ikaw lang ang minakadanas niyan. Naranasan na rin niya ng iba. Kaya sabi ng Panginoon doon, God is faithful, tapat ang Diyos. Walang pagsubok na ibibigay ang Diyos na hindi kaya natin. At ang Panginoon mismo will make a way of escape para ma-endure natin yung pagsubok na yan. Imagine mo, no, ang pinakamaganda doon, God is faithful. Pangalawa, si Lord ang gagawa ng paraan para maka-escape tayo, malagpasan natin yung problema na yan. Kahit sabi na natin talagang parang pasan ko na ang daigdig, wala na talagang kawala. Ang sabi ni Lord, ako ang gagawa ng paraan, hindi ikaw. Kailangan mo lang manalangin. Kailangan lang nating manalangin. So kaya nga 'di ba, kahit si Jesus, alam niya dadaan siya sa paghihirap. Alam niya na pagkatapos niyang manalangin doon sa Mount of Olive na yon, alam niya na ipagkakanulo siya ng kanyang si Judas for a silver dahil lang sa ilang pirasong silver. Imaginein mo yun, ano? Minahal mo, tinuruan mo lahat.
pagkakanulo ka lang. Dadakpin siya, parurusahan siya. Alam niya yun. Pero sabi, 1 Peter 4:13-14, sa halip magalak kayo sa inyong pakikibahagi sa paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kaluwalhatian. So imagine dahil sa pakikibahagi natin sa paghihirap ni Jesus, magiging lubos ang ating kagalakan. Kapag nahayag na ang kanyang kaluwalhatian. Actually, di ba after naman ng mapagtagumpayan natin yung mga problemang dinadaanan natin, sasabihin natin, glory to God. Kasi si Lord naman talaga yung gumawa ng solusyon eh. Anong ginawa natin? Nag-pray lang. Ginamit si kapatid. Ginamit si kapatid para tulungan tayo. Ako po, yung experience ko nung etong nagdaan COVID. Kasi walang nagtatrabaho sa amin talaga. Nawala lahat ng work sa amin. Pero sobrang himala ng ginawa ng Diyos. Akalain niyo pong may nakilala ako sa online na Singaporean na niyaya lang ako ng Bible teacher ko. Sabi sa akin, nice, attend ka dito sa 2 week na seminar na to. Sabi niya gano'n. Ano lang yan, ganyan lang yan, ganyan. Sabi niya gano'n. May libreng wifi. Sabi ko, talaga? Sige, di pumayag po ako kasi may libreng wifi. Nakakatuwa si Lord. Pero alam niyo po ba, doon sa 2 akala kasi nila parang yung COVID. Kasi umpisa pa lang yun ng COVID eh. Hindi magtatagal ng ganong 3 taon. Yung 3 taon na, yung 2 linggo na yun, na-extend hanggang sa, alam mo yung, tapos nagkaroon sila ng problema sa Singapore, nawalan sila ng mga tauhan na, kasi naka-online po, di ba, through Zoom lahat. Yung kasi yung lesson din namin, tumagal din ng araw-araw yun. Hindi lang 2 linggo, inabot din ng 3 taon. Nawalan sila ng mga assistant doon, nagsiuwian yata, parang gano'n. So wala silang makuha, sabi sa akin, dahil online naman lahat, sabi sa akin, marunong ka ba ng Excel? Marunong, sabi ko, marunong ka ba ng ganito? Marunong, sabi ko gano'n. Tapos tinry nila. So ang nangyari po, kinuha nila akong maging assistant nila sa online. Ako yung nagpa-facilitate nung ganitong mga Bible study. Yung lesson namin, ako lahat yung Tapos habang estudyante din nila ako at the same time, habang nung nagtuturo siya, sabi ko parang alam ko yung ginagawa nito. Gumawa ako ng sarili ko tapos binigay ko sa kanya. Tapos yun, simula po noon, yun nga, glory to God, sinolder niya lahat ng bills ko sa bahay. So, diba, talagang I never knew this person. Pero pinadala sila ni Lord. So yun yung sinasabi natin na si Lord ang gagawa, He will make a way of escape. At hindi lang yun, during COVID time. Glory to God again po, no? Imagine mo yung pinapadaan sa akin yung mga pinamimigay namin na mga relief. So, sabi mo, walang work, pero yung mga relief, kami po yung namimigay. Minsan hindi ko kakilala sa Facebook, tatawag sa akin. Gusto kong mag-donate. Ganyan. Kasi po pinopost ko yung yung pinapamigay ko na para pasalamat ko, pero hindi ko binabanggit kung sino yung nagbigay. So may mga tumatawag sa akin from Facebook na hindi ko naman kilala. Para lang ipamigay yung yung gatas, bigas. Grabe, ang dami. Kaya all glory to God. Yun yung sinasabi po natin, kapag kumilos talaga ang Diyos, kaparaanan niya yun, hindi sa atin. So, paano tayo magsatagumpay sa trials na pinagdadaanan natin? Si Jesus, paano siya nagtagumpay? Anong ginawa niya? Nanalangin siya. Ngayon tingnan natin, himayin natin yung panalangin niya. Sabi niya, Ama, kung loloobin mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. So yung una pa lang na pagtawag niya, sabi, English lang, no? Father, if you are willing, take this cup from me. Yet not my will, but your will be done. But yours will be done. So, yung pagtawag niya pa lang ng Ama, grabe powerful pala siya. Nung tiningnan ko po siya ulit sa Greek,
Kasi ganun talaga po ako at saka sa Hebreo, I go back dun sa original context. Yung pagtawag niya ng Ama, ibig sabihin, tinatawag niya yung the source of life, the one who imparts life and is committed at committed. So nakita mo niyo po, no? Yung nagbibigay ng buhay, tinatawag niya. Yun pala ibig sabihin. Kaya pala yung tinuro niya sa atin, Our Father, thou art in heaven. Hallowed be your name. Your kingdom come. Diba? Pinuri muna niya ang Ama. Kasi nga, si Lord, sa Kanya nagmumula ang buhay. Sa Kanya nagmumula ang pagpapala. Sa Kanya nagmumula ang pag-asa. Sa Kanya ang restoration. Sa Kanya nagmumula, the author ng lahat, creator of everything, Father. Yun pala, pag tinawag mo yung Ama. Kaya kanina si brother, habang nagpipray sa Kanya, paulit-ulit yung sinasabi ng Ama, Ama, Ama. So, that's how Father, Ama, yung powerful nung pagbanggit nung Ama. Even Jesus, binanggit niya, Ama. So, makita natin at yung pagtawag ng Ama, it's honoring God, the Creator. Ino-honor. So, ganun pala siya ka-powerful. Pag-honor siya. Tapos ang sumunod, sabi niya, di ba, is conditional. Anong sabi niya? Kung or if, sabi niya sa English, depende sa kalooban ng Ama. Sabi niya, if you are willing, conditional, kung kalooban mo, hindi niya iginiit, Lord, ito yung gusto, ano mo yun? Sa ayaw mo sa gusto, ito talagang gusto ko. Sabi niya, if you are willing, kung kalooban mo, kasi sabi ko nga, it's the sovereignty of the Father kung ano yung ibibigay sa atin. Kasi God allot a portion of His cup of inheritance and cup of sufferings. Kaya sabi ni Jesus, kung kalooban mo. Pero kung hindi, sabi niya ganun, yung kalooban mo pa rin ang masunod, not my will, but your will be done. So nakita niyo po yung secret nung prayer. Minsan tayo, Lord, basta ang gusto ko, ito talaga, Lord, dito ako masaya. We don't see yung effect nito sa pangmatagalan. Kasi minsan, we are motivated dun sa emotion natin nadadala tayo. Kaya gustong-gusto ko talaga to, Lord. Hindi mo alam, yung palang pinagpipray mo, magpapahamak sa'yo. Kasi nga, based dun sa emotion, yung that current na nararamdaman mo, yung emotion natin pabago-bago. Kaya minsan, di ba, nag-aasawa, akala mo, yun na, tapos pagdating sising-sisi ka. Kaya talaga napahalaga, Lord, isang guni natin. Ito po yung gusto ko, Lord. Pero yung kalooban mo pa rin ang masunod. Sabi niya dito, ang kalooban, sabi kasi ni Lord, take this cup from me. Kumbaga, ito yung request ko. After niya sinabi ng, kung kalooban mo, sa kanya sinabi yung request niya, tanggalin mo sa akin. Take this cup from me. But your will be done. So, 'di ba? So, pumasok pa rin ipapasok pa rin natin kung ano yung nais natin. Pero Lord, yung kalooban mo ang masunod, wag ang kalooban ko. So, yun yung naging sa prayer niya ng Luke 22:42. Sabi sa Philippians 2:8, and being found human in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, and even on the cross. So, pinakita dito ni Jesus, kung totoosin, pantay lang naman sila. Pero, dahil nga siya ay nagkatawan tao para lang matubos tayo, talagang nag-humble siya. So, yung character of humility, napakahalaga sa atin when we are praying to God. Kaya nga, di ba, yung yung nanalangin between dun sa Pariseo ba yon? At saka yung isa, kalimutan ko yung Sabi niya, buti din na lang hindi ako katulad sa kanya. 'Di ba? May arrogance. Pero dapat we need to acknowledge ng kasalanan natin kung tayo po ay nananalangin.
we need to humble ourselves before God and give reverence to the Lord. Napakalaga yun. So, and next, anong nangyari nung time na nag-prayer siya? Sa verse 43, nagpakita sa kanya isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. So there is now a divine intervention. In our prayer, akala natin, nagbabanggit ka lang ng prayer mo, kapatid. Hindi mo alam, yung mga anghel gumagawa ng paraan para solusyonan yung problema mo. Hindi natin problema yan, problema ni Lord. Kaya nga sabi ni Lord, di ba pag may kaaway tayo, gigil na gigil tayo. Pero sabi ni Lord, vengeance is mine, says the Lord. Kalma ka lang, kalma ka lang. Balata mo na yan sa akin. Because even the angels, kayang mag-move para sa atin. Ayon sa kalooban ng Diyos. So napakalaga talaga na we submit to the will of God. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung 1 Corinthians 10:13. This favorite ko talaga na ito kasi sabi niya dito, there hath no temptation taken but such is common to man. Walang pagsubok na hindi pa naranasan ng iba. Lahat nakaranas na yan. Bakit? Pero ito, God is faithful. Ang Ano Diyos ay daw? tapat. Hindi ka Alam mo, nabibigyan Jesus, ng may sakit sa pagsubok puso na yun. hindi mo kaya. Ang sabi niya dito, He will make a way of escape para mapagtagumpayan natin. So imaginein mo yon. Ang Diyos ang gagawa ng paraan. Kadalasan kasi tayo yung nag-iisip. Isip ng paraan. Didiskarte tayo ng... Minsan, ang pagdiskarte natin, kasalanan pa. Para lang malusutan natin. So yung isang kasalanan, nadagdagan pa ng isang kasalanan para lumusot ng lumusot. Pero sabi ni Lord, leave it to me. Akong bahala dyan. So anong nangyari pang ginawa ni Lord? Mas taimtim siyang nanalangin para sabi niya, mas taimtim siyang nananalangin para di madaig ng tukso. Kaya di ba sabi niya dun sa mga apostol na parating na dinadatnan niyang tulog. Sabi niya, manalangin kayo para mapagtagumpayan niyo. Sabi niya dito, bakit kayo natutulog? Tanong niya. Bumangon kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. So talaga pong napakalaga po sa atin yung panalangin. Sabi niya, no, dala ng matinding hinagpis, siya ay nanalangin ng lalong taimtim na pumapatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malaking patak ng dugo. Alam niyo po, nung COVID, tinamaan kasi ako ng COVID. As in talagang hirap na hirap akong huminga. Pero hindi po ako nagpadala sa hospital. By faith lang po talaga yung Kasi yun yung conviction sa akin ni Lord. Hindi po ako against sa doktor, no? Pero yun po ang conviction sa akin ni Lord. Alam mo, itong kama ko dito sa likod ko, dumapa po talaga ako dyan. Tapos sumagulgul ako ng iyak sa Panginoon. Sabi ko, Lord, di ba ang sabi mo sa akin? Ang prophetic Shelo, word hindi po na kita sa akin. maaantay Kailangan na namin. Maliit pa yung anak ko, sabi niya, God is going to use you mightily, but I don't know how. Sabi po nung Swedish na nag-pray sa akin. Sabi ko, Lord, kung gagamitin mo ako mightily, huwag yung ganito na masakit. Sabi kong ganun. Kung ano man, kunin mo na ako ngayon, pero huwag yung in pain. Mahina ako sa pain eh. Alam mo, that moment, talaga yung likod ko, parang may tinanggal na bakal, nawala po yung pain sa likod ko. So, ganyan si Lord. Pag iniyak mo talaga, akala mo yung pag-iyak mo, powerful yan. Nakikita ni Lord. Kasi yung iyak natin sa ating mga prayers, sinasahod, di ba sabi diyan sa Bible, sinasahod diyan ng angel at dinadala doon sa throne of God. At na magiging masamyong handog siya doon sa throne of God, yung mga patak ng luha natin. Yung mga luha na pumapatak. Kaya wag po nating na umiyak sa Panginoon, manalangin. Talagang natatouch ang Panginoon diyan. So ano po yung conclusion natin? Absolute obedience to the will of the Father. Kailangan, wag yung half. Kaya nga, even si Jesus, Lord, let your will be done. Hindi yung, Lord, ito lang muna ang gagawin ko. Sa susunod na yung, ito lang, diskarte ko na to, bahala na dun sa iba. Hindi, allow the Lord. Kung ano yung plano ng Diyos, yun yung mangyari.
Kasi ang ultimate purpose natin is to obey the will of the Father. Tandaan po natin 'yan. Huwag yung kalooban natin, kundi ang kalooban ng Diyos ang sundin natin. At siguradong sigurado 'yan. Sabi niya, surely we will overcome every cup, kung ano man yung cup of sufferings na 'yan, kung ano man yung cup of bitterness na 'yan, kung ano man yung cup of wrath na 'yan. Lahat po 'yun mapagtatagumpayan natin because ang Diyos Ama mismo ang gagawa ng paraan, ng way of escape para natin malagpasan. Sabi nga po dito, maganda tong nakita ko sa isang book. He who kneels before God can stand before anyone. So iluhod lang natin sa panalangin. We can stand sa anumang trials or tribulation na padating sa atin. To God be all the glory. Back to you na po. Praise the Lord. Amen. Maraming salamat po sa buhay niyo, Pastora Nestle. Ayan, talagang nakaka-bless na po mga kapatid. Busog na busog po ba ang ating spiritual sa salita ng ating Panginoon? So, bilang tayo po ay napagpala ng salita ng ating Panginoon, tayo po ay dadako ngayon sa insight. Ayan. So, sige po. Tayo po ay tumakos muna sa insight na po sa may mga nais magtanong ay pwede rin po. Ayan, at tayo po ay may mga pastor sa loob. Glory to God. Hallelujah. Sige po, anyone po mga kapatid na nais magbahagi o magtanong para sa mensahe ng Panginoon na ito. Naiunahin po muna natin si Nanay Ruth. Ay, andito po ba? Welcome Opo. po, Nanay Ruth. Sorry po, ayan. Tawagin po natin ang ating pastora. Ay, ano ba to? Pastora Ruth. Ayan, Pastora. Yes po, magandang gabi po. Nandito ako sa Hong Kong sa ngayon. Salamat sa Lord, nakahabol pa po ako sa gawain ng ating prayer warrior. Purihin ng Panginoon. Nakaka-bless po na maka-join uli sa inyo. Praise God. So sa akin lang po napakaganda nung topic nung preaching, malalim siya. Pero na-impress lang sa puso ko that God is the best rewarder. Ano man yung ating kinakaya, tinitiis para kay Lord. Si Lord may nakalaan na reward para sa atin. Hindi lang doon sa eternal life natin sa kabilang buhay, kahit dito pa man sa lupa. God is a best rewarder. Na lahat ng aking mga pinagtiis, lahat ng ating mga sacrifices, yung sinasabing kupa, So, lahat ng yon ay nakikita ng Panginoon, hindi po yan nalilingid kay Lord. Sabi nga ng Panginoon sa Exodus 3, 7 and 8 ba yun? Sabi niya na, alam ko ang iyong kalagayan, naririnig ko ang iyong mga pagdaing, nakikita ko ang iyong mga pagtitiis. Kaya naman bababa ako para dalhin ka doon sa lugar na malawak, mainam at masagana. So, hindi lang yan doon sa kabilang buhay. Dito pa man sa lupa, meron na tayong Diyos na nagpapala sa atin. Kaya ako naniniwala, habang tayo ay nandito, hindi lahat paghihirap, hindi lahat pagtitiis. Pero sabi nga ni Pastora, tama yung salita na meron talaga tayong mga pagdadaanan bilang Kristiyano. At sabi naman ng Panginoon, kung tayo ay nakasama niya, sa pagtitiis, ay tayo din naman ay karapat-dapat na makasama niya sa kalwalhatian. Kaya sinabi ni Pablo na hindi ko ipagpapalit ang buhay na hantong sa langit sa mga bagay na ipinagtitiis ko dito. Kaya para sa akin sabi nga po dyan, that is just a part of our life. Kumbaga sa paglalakbay, bahagi lang yan ng ating buhay Kristiyano. Tatandaan po natin, that is just part of being a Christian. Pero hindi magtatapos ang buhay natin na mahirap,
Hindi magtatapos ang buhay natin na nagtitiis. Hindi matatapos ang buhay natin na tayo nagdurusa. Hindi po. I believe na bago pa man tayo kunin ni Lord, parang si Job. Ano po, naalala niyo po ba si Job? Hindi natapos yung istorya ni Job na namatay siya, na wala siyang anak at na yung kanyang kabuhayan ay naubos. Ano po? Pero dinaanan niya yung ganong sitwasyon sa kanyang buhay. Nagdumaan siya doon. Pero nagtapos yung istorya ng buhay ni Job na double blessing. Ano po, double blessing. Kaya po tayo po na mga nagpapatuloy sa atin pong paglalakbay na ito, ano po, bilang tayo po yung mga beloved of God. Tandaan po natin, ako lagi kong sinasabi to sa preaching, ngayon lang yan. Ano po, ngayon lang yan. Kung may pinagdadaanan ka ngayon, natiisin, problema, kahirapan, pagsubok, sirkumstansya, sasabihin natin lagi ngayon lang yan. Amen. Sabi po ni Jeremiah, they are new every morning. Great is thy faithfulness. For the steadfast love of the Lord never ceases. So, ang tawag ko po dyan, kung may gabi, mga kapatid, kung may gabi, may umaga. Ano po? Kung mayroong paghihirap, mayroon po yang katapat po na gantimpala ang Panginoon. Hindi lang po sa langit, ulitin ko, hindi lang sa kabilang buhay. Kahit dito pa man, sabi nga po ng Lord, dito man sa lupa, kapag kasama mo ang Panginoon ay langit na rin. Amen po. Hindi nga lang everlasting life dito ang ating tatamasahin, pero yung mga pangako ng Panginoon. Kaya nga po, pinapusis sa kanila yung Kanaan eh. Sabi ng Lord, umalis na kayo dyan sa paghihirap niyan sa Ehipto, na kayo dyan ay katuwang, katulong kayo dyan. Inaalila, pinapahirapan kayo. Kaya sila'y pinaglakbay, pinatawid sila ng dagat. Pagkatapos, winasak ng Panginoon yung pader na naghahadlang sa mga blessing. Wawasakin ni Lord lahat ng mga humahadlang sa buhay natin. Amen? Wawasakin yan lahat ng Panginoon upang sa ganon, tamasahin natin. At matikman natin, sabi ng Lord, you will eat the fruit of the land. Saan ka man naroon ngayon, nabibless ang lugar na yan, nabibless ang pamilyang yan, nabibless ang mga trabahong yan, kasi andyan ka eh. You are the beloved of God. Hallelujah. And you are beloved of God. Tandaan natin, ikaw ay mahal ng Panginoon at minamahal ng Panginoon. And all those promises is yours. Amen? Kaya po, pag may dadaanan ka, tandaan mo, dadaanan mo lang yan, huwag mong tambayan. Huwag mong tambayan. Maging tapat ka lang sa Panginoon. Maging tapat ka sa panalangin, maging tapat ka sa giving, maging tapat ka sa calling, maging tapat ka sa relasyon mo sa Panginoon. At tatandaan mo, sasabihin mo dyan sa kahirapan, sa kawalan, pag wala nang laman yung wallet mo, ngayon lang yan, mamaya meron na. Bukas meron na. There is power in our confession. So for me, we will not magnify doon sa mga kahirapan, pero that is part of Christian life. Tama si Pastora. Ang atin po na inaasam ngayon, Lord, kung parating ka na pala, ibig sabihin, andun ako sa fulfillment ng buhay ko. Andun ako sa mga pangako mo, Lord. Mararanasan ko na, Lord, yung mga pangako mo, Panginoon. At ito yung maganda sa Deuteronomy 28. Ikaw yung nagtapat. Ikaw yung nagtiis. Pag pinagpala ka ni Lord, damay buong pamilya mo. Amen. Hallelujah. Pero kung tayo ay sumusuway, tayo ay napapalo, minsan nadadamay din yung ating pamilya. Pero lagi nating pinipili yung tayo sumunod. Lagi nating pinipili na tayo ay magtapat sa Lord. Lagi nating pinipili yung mga pangako ng Diyos. Kaya kita mo yan, tayo yung nagtiis, tayo yung nagtapat, tayo yung naglingkod. Amen. Tayo yung nagbigay ng ating buhay sa Lord. Dama yung pamilya natin sa mga pangako ng Diyos at mga pagpapala ng Lord sa ating mga buhay. Amen po ba? So, asaan ka man ngayon, you are blessed. Yung kinalalagyan mo ay blessed yan. Hallelujah. Bakit po? Aani ka eh. Amen? Aani ka eh. Amen po ba? Bakit po? Sabi ng Panginoon, dahil nagtiis ka, Revelation 3, verse 10, dahil nagtiis ka, dahil nagtiis ka, kaya naman sabi ni Lord, pag dumating naman ang pagsubok sa lahat ng tao sa buong mundo, tutulungan naman kita, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan. Hallelujah. Isaiah 43, Isaiah 46:3 and 4. Sabi ng Panginoon, dahil nilikha kita,
Kahit na ikaw ay pumuti ang buhok mo hanggang pagtanda mo, sabi ng Panginoon, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Ang taong nagtapat sa Diyos, matatapos ang buhay niya na hindi miserable kundi pinagpala. Tandaan po natin yan. We are all blessed. We are beloved of God. Hallelujah. Mararanasan natin yung sinasabi ng Ephesians 3:20. Higit pa sa iniisip mo, higit pa sa sinasabi mo, ang pagpapalang nakalaan para sa iyo. Ang sabi doon? Abundant blessings. Amen po. We are all blessed. Tandaan po natin yan. Kaya ang sabi ni David, in my conclusion, tumanda na ako, sabi ni David, wala akong nakitang nagtapat sa Diyos na naghihirap. Kung naghihirap kang 3 years, naghihirap kang 5 years, pero ngayon 10 years na, 20 years na, 30 years na, mahirap ka pa rin, questionable yan. Tandaan natin po yan. Okay yan, dadaanan lang natin. Pero kung namatay ka, na mahirap pa rin, may question po yan. Dapat hindi ganun magtatapos ang buhay natin. We are destined to be blessed. We are destined to become victorious. We are destined to become conqueror. We are destined as beloved of God. Amen po ba? Kaya po ang sarap maging Kristiyano, ang sarap po maglingkod sa Panginoon. Dahil po, sabi ng Lord, from being a tail, you will become a head. Hindi papayag ang Lord na ikaw inaapak-apakan, inaapi-api, sinumpa-sumpa. Sabi ng Panginoon, you are blessed and nothing can change it. No, you are blessed and nothing can change it. Pinagpala ka ng Diyos at walang sino man pwedeng magbago ng destiny mo na ikaw ay pinagpala ng Panginoon. Hallelujah. Amen po ba? Kaya po ang sarap, dumadaan tayo pero andyan ang Panginoon, andyan ang kamay ng Lord. He is working on us. Lalo tigit kayo, alam niyo po, paborito ko ang ministry niyo. Paborito ko kasi prayer warriors. Mga mananalangin ng Panginoon. Hallelujah. Mga tagabukas ng kalangitan. Hallelujah. As you are praying, then the windows of heaven is opening. And the Lord, ang sabi ng Panginoon, and then I will pour out the blessings. Sabi ng Panginoon, siksik, liglig, umaapaw, at ang pinakahuling pagpapala bubuhos sa iyo kapatid sa atin ay walang sukat paglagyan. Amen po ba? So we are not settled on 100,000. We are settled now on. We are praying now, and we are now standing, and we are declaring now millions upon millions. Lord, let it come from the north, the south, the east, the west, from the land, the seas, and the nations. Let it come, Lord God. Ang dami pa namin, Lord, na kinakailangan na magawa at magampanan at matrabaho. Why? Sapagkat tayo po ay meron tayong tinatawag na kingdom financer. Gusto mo ba maging kingdom financer ka? Sabi ng Lord, sa Deuteronomy, dahil masunurin ka, dahil tapat ka. Mula ngayon, hindi ikaw ang mangungutang, ikaw ang magpapautang. Ang tawag ng kingdom financer. Idadaan sa iyo ng Diyos. Sabi ni Pastora kanina, nagtetestify siya, dinaan sa kanya ng Panginoon yung mga relief, yung mga ganun. Ako naman dito, amen ang amen. Kasi sa amin naman, ang dinaan ng Lord ay pera. Mayroong pinakamababa na binibigyan namin ng ayuda sa isang tao, 1,000. Pag sinabi ni Lord, bigyan mo yun ng 10,000. Pag sinabi ni Lord, 3,000, 2,000, 3,000. Pera po naman ang aming pinangayudan po nung pandemic. So talagang ang Panginoon po ay Diyos na totoo at kapag siya nangako ay totoo. He is a promise-keeping God. Kung may pangahawakan ka ngayon ay salita ng Diyos, kaya basahin mo ang salita ng Diyos. Balik ulit tayo sa spending time. As you read it, claim on it, stand on it, declare on it, and it will happen to you, it will follow you. Amen. Kaya wala tayong ibang ngayong panghawakan, wala tayong ibang babasahin, wala tayong paniniwalaan, wala tayong tatayuan, wala tayong ibang deklarahin. Salita ng Diyos. At ang lahat ng yan, hallelujah, hindi lang natin binasa. Kaya yan sa atin ipinarating ng Lord kasi gagawin niya yan sa atin. Amen? So all of us, we are blessed and we are destined to become a blessed and a blessing. Amen? Tayo ay destined natin na tayo mapagpala at tayo magiging pagpapala sa napakarami. Amen po ba? Hallelujah. Pagpalain po tayo ng Panginoon at ang ating speaker tonight. Nakarinig ako ng mensahe. Salamat sa nagmensahe. Salamat sa gawain ito. And all of us, amen. See you in the finish line, victorious, successful, blessed. Amen? Hallelujah. Pinagpala at masagana at mayamang buhay sa ating Panginoon.
See you on the finish line. Na doon, lahat tayo magbubunyit, maglulundagan, na lahat tayo pinagpala ng Panginoon. We are all beloved of God. God bless you all, mga anak, mga kapatid. Salamat sa pagkakataong ito. Nakapag-share from Hong Kong. Amen. God bless.